Hi, hello, good morning sa inyo. I'm Ria Palma Rogas. Good morning, ma! Good morning everybody and everyone out there. And meron akong sasabihin sa inyo na something na makakapulutan natin yung aral ngayong araw na ito. It's about love or pag-ibig. Sabi rito sa aking nakalap sa internet, ano ba ang ibig sabihin na ang Diyos ay pag-ibig? So, God is love. Una sa lahat, tinitingnan natin kung paano ipinaliwanag ng salita ng Diyos ang salitang pag-ibig. At pagkatapos ay titingnan naman natin ang ilang paraan upang magamit natin ito patungkol sa Diyos. Ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naiinggit. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapure o nagmamataas. Hindi ito nag-uugaling mahalay, hindi ito naghahangad ng sariling kapakinabangan, hindi madaling magalit at hindi nag-iisip ng masama. Hindi ito nagagalak sa kalikuan kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng bagay. Ito ay naniniwala sa lahat ng bagay, umaasa sa lahat ng bagay, nagbabata ng lahat ng bagay. Ang pag-ibig ay hindi nagwawakas. Kung mayroong paghahayag, ang mga ito ay lilipas. Kung may pagsasalita ng mga wika, sila ay titigil. Kung may kaalaman, ito ay lilipas according to 1 Corinthians 13:4-8. So ito ang paglalarawan ng Diyos sa pag-ibig. At dapat din ito ang maging layunin ng mga Kristiyano, right? So kahit nasa proseso pa tayo ng pagpapaging banal, ang pinakadakilang paghahayag sa atin ng pag-ibig ng Diyos ay ipinakita sa John 3:16 at Roma 5:8. Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ay pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang tayo ay makasalanan pa. Si Kristo ay namatay para sa atin. Makikita natin sa mga talatang ito na pangunahing layunin ng Diyos na makasama niya tayo sa kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Gumawa siya ng daan upang maging posible ito sa pamamagitan ng pagbabayad sa kasalanan sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. So, mahal niya tayo at ito ay ayon sa kanyang kagustuhan. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa, sabi ng Diyos sa Oseas 11 verse 8b. Ang pag-ibig ay nagpapatawad. Kung ihahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay matapat at matuwid na magpapatawad at maglilinis sa atin sa lahat ng ating kalikuan, according to 1 John 1:9. Ang pag-ibig ay hindi ipinagpipilitan ng sarili sa sino man. Yaong mga lumalapit sa kanya ay ginagawa ito bilang pagtugon sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay nagpapakita ng kagandahang loob sa lahat. Ang pag-ibig ay gumagawa ng kabutihan sa lahat ng walang kinikilingan. Ang pag-ibig ay hindi nagnanasa sa mga bagay na pagmamay-ari ng iba. Namumuhay ng simple at hindi nagrereklamo. Ang pag-ibig ay hindi nagyayabang kahit na madali niya magapi ang sinuman. Ang umiibig ay hindi sapilitan ng pagsunod. Ang Panginoong Hesus ay hindi sapilitang sumunod sa kanyang ama, bagkos buong puso siya tumalima sa kalooban ng kanyang ama sa langit. Sinabi ko ito sa inyo upang malaman ng sangkatauhan na iniibig ko ang ama, malalaman nila na kung paano ako inutusan ng ama, ganoon ang ginagawa ko. According to John 14 verse 31. So, ang pag-ibig ay palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Hallelujah. Ang maikling paglalarawang ito sa pag-ibig ay nagpapakita ng isang buhay na hindi nakasentro sa sarili. Kamangha-mangha na binigyan ng Diyos ang mga tumanggap sa kanyang anak ng kakayahang umibig ng kagaya niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Tingnan ng John 1:12, 1 John 3:1, 23 and 24. Ito ay isang napakalaking hamon at pagpapala. So guys, ayan, nalaman nyo na kung anong meaning ng true love o totoong pag-ibig o pagmamahal na galing sa langit.
So, kung bibigyan natin to ng definition sa sarili natin, puro makasarili, ang pag-ibig ay maunawain, ang pag-ibig ay mapagbigay, ang pag-ibig ay ganito, ganun, ganun. So, ang pinaka-point ng pag-ibig is agape love or sacrificial love. So, yung ang taong umiibig ang nagbibigay, hindi siya yung tumatanggap. Okay, guys? So, that's it for now. This is Mami Yang wishing you the best in life. And see you next time. Bye for now. And sana matuto tayo every day. Huwag tayo maging stagnant o kung nabubulok na Kristiyano. Okay, guys? So, sana lagi we grow. Okay? Bye, everyone!